Ayan, mag-cookies naman tayo. Lengua di gato. Ay, syempre naman, pamilyar ka dito. Ay, sa mga pasalubong, marami nito. Ay, kasarap diba? Napakamahal pa. Ay, karaniwan ang lalagyan niya. Sa mga garapon diba? Ay, napakadali lang palang gawin. Di ko sukat akalain. Yun bang simple na sangka pero napakasarap. Ayat eto, klaro, puti ng itlog. Klaro ang tawag namin dito. Ay, kung nagle-leche plan ka, yung puti ng itlog, inihiwalay mo di pa. At eto pa, 1/2 tasa ng harina, 1/2 cup na butter o kaya'y margarina. At lagyan natin ng gatas, 4 na kutsara. Powder ha, Bear Brand o kaya Alaska. Ay, kahit anong brand ng gatas ay pwede na. At saka ayan, 3/4 na tasa ng asukal, pampatamis sa kanya. Siyempre, diba? O lagyan natin ng asin, pambalansin ng lasa, kahit 1/4 na kutsarita. Dito sa isang lalagyan, isalin mo na yung mga dry na sangkap niya. Harina, gatas, saka asin, diba? Tapos sasalain mo siya. Ayat ganyan nga lang. Pagsasama-samahin mo lang yan. Pag nahalo mo na, itabi mo muna. Ito naman sa isang lalagyan. Itong butter naman ay dapat malambot na yung butter mo ha. Tudurugin mo kasi yan para di ka mahirapan. At kung meron kang mixer ay pwede mong gamitan. Ay pero kung wala naman ay kamayin mo na lang. Ibibit mo lang yan hanggang nga sa mag-fluffy yan. Kapag nga ay nabit mo na, mga 1/2 na tasa ng asukal, ilagay mo na. Ay di ba nga sa ingredients na ito, 3/4 cup na tasa. Yung 1/4 mamaya na. Sa puting itlog natin siya isasama yung 1/4 na tasa. Basta ang kabuuang sukat ng asukal ay 3/4 na tasa. Ay pero ikaw, sa tamis niya ay bahala ka. Pwede mong bawasan, pwede mo ring dagdagan. Tansyahin mo yung tamis niya. Ay naniniwala ka pa, ang mahusay na kusinera, magaling manantya. Ayat, kung sa tingin mo'y sila'y nagkasama na. Ayan, pwede na. Ganyan dapat ang kanyang itsura. Ayan, itabi mo muna uli. Ito naman ating puting itlog. Kung may cream of tartar kay, lagyan mo siya. Kung wala naman kalamansi, ay pwede na. Wala ka rin kalamansi, lemon, pwede rin. Mga isa. 2 patak lang. Wala ka ring lemon, suka, siguro meron ka. Alin sa tatlong yan na nasabi ko'y lagyan mo. Ay nakakatulong kasi yan para mag-double volume ang klaro. Ayat kapag nga bumula na, yung 1/4 na asukal na natira kanina, ilagay mo na. Ay inuulit kung wala kang mixer, hand mixer, siguro meron ka. Kamayin mo, siguro may kamay ka. Ayan, pag ganyan na, okay na. Isama mo na siya sa hinalo nating butter kanina. Ayan nga. Pagsasamahin mo lang yan, hahaluin mo uli yan. Halo-halo lang naman ang proseso. Pag nga nahalo mo na, yung mga dry na ingredients natin kanina, isama mo na. Pag silang lahat nagkasama na, at ready na. Isalin mo na kahit sa anong klaseng plastic ba. Tapos dito naman sa yung tray na paglulutuan, lagyan mo ng parchment paper. Kung wala naman, mantika ay pwede na. Pampadulas lang ba? Para hindi dumikit itong iyong lengua. Ay sa recipe ngang ito, nakagawa ako ng 50 piraso. Dami diba? Ngayon kung gusto mo ng medyo madami pa, doblehin mo na lang ang sangkap niya. At yung sukat ng haba niya, depende na rin sa'yo. Ayat, i-bake mo na. Mga 10 minuto lang, luto na. Ngayon baka sabihin mo wala ka pa ring oven. Ipatong mo na lang sa kwali. Mahinang apoy lang. Patungan mo ng dikin tapos iyong takpan. May improvised oven ka na sa iyong paraan. Ayat diba ang ganda? May lengua di gato ka na. Palamigin mo muna yan bago mo ilagay sa iyong garapon na lalagyan. Ay pwede mo rin tong ipantinda o kaya baon sa eskwela. Basta ang masasabi ko lang, dapat ikay laging mapamaraan para ikaw ay mabuhay. Ayan, ang ganda diba? May masarap na lengua di gato ka na. Pwedeng pang stock mo sa bahay o pang bigay sa iyong mga kaibigan.